Yun po, so good evening po sa lahat at ngayon po ay pag-aaral po tayo ng mga salita ng Diyos. At samahan po niyo ako dito sa Book of Philippians, chapter 4. Ito po ang kailangan po natin ngayon, no? Chapter 4, verse 4. Sabi po na ating kapatid na Pablo, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." So, tayo po'y manalangin ang makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nagkasama kahit po sa virtual fellowship. Ay nawa, kayo po ang magbigay po sa amin ng katalinuhan, karunungan, lalo po sa lingkod mo at dagdag din po sa lahat pong makikinig ngayon. Nawa po ang banal mong Espiritu ang magturo po sa bawat po sa amin. At nawa, magbigay po sa amin encouragement, ang mga salita mo na aming marinig ngayong gabi. Hindi po ang sarili naming maitaas, kundi ang iyong karangalan, ang iyong kalulatian at kabanalan lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Dito po sa ating pag-aralan ay ito po ay pinabagatan natin doon sa verse na ito, "Rejoice in the Lord always." Yon. So pag sinabing rejoice, ay hindi po ito katulad ng mga tumama sa loto, nagkaroon ng malaking pera na sandali lang na nagagalak. Pag wala nang kasiyahan. So yung rejoice, ito ay bunga ng ating pagiging born again, no? Kaya nga one of the fruit of the spirit is joy. So background lang po natin yung Book of Philippians. Ito po ay isinulat po ng ating kapatid na apostol na Pablo. At ang reason niya ng pagkasulat ay upang magbigay po ng tinatawag pong personal na pagbati o pagpupuri doon sa mga mananampalataya sa Philippians. So ang marami mga theologian o marami mga nag-aaral na itong Book of Philippians, hindi po ito serbon. Ito ay parang sulat ng papuri at pagbibigay ng comment doon sa mga ginawa ng iglesyang ito, lalo na pagsuporta kay Apostol na Pablo. Na alam naman natin na mamaya mapag-aralan po natin na itong iglesyang ito ay tumulong talaga kay Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. So, yung pinaka-tema nitong Book of Philippians ay siyempre the joy of Christian o yung kagalakan. Kasi nga po, itong si Apostol Pablo, nung sinulat po niya ito, ay nakabilanggo po siya. So, mahirap pong nakabilanggo. Ako po, palagi po kami dati sa Muntinlupa, Bilibid Prison. So, nagagalak lang po yung mga bilanggo pag kami dumating, no? Naidala kaming tinapay, may mga dala kaming sinilas, short, galak na galak sila. Yon, tuwan-tuwa. Pero pag wala na po kami, yon, back to normal na naman sila. Malungkot dahil yung ibang mga bilanggo ay wala pong dalaw, wala pong sulat, wala pong anumang mga nagpapahatid ng nagbibigay na encouragement sa kanila. So ito naman, baliktad po, no? Si Apostol Pablo bilang nakabilanggo, siya po ang nagbigay ng pagkukomment o pagpapuri dito sa mananampalataya sa iglesia sa Pilipos na kahit siya'y nakabilanggo, ay hindi po nawawala yung encouragement doon sa mga mananampalataya na nasa labas ng bilangguan. No? So, yung greatest joy na naramdaman ni Apostol Pablo, hindi po dahil nabilanggo siya, kundi yung biyaya na naranasan niya doon sa, alam natin, in the way of Damascus, sa chapter 9 ng Book of Acts. Kaya sa halip naman siya ay makaramdam ng discouragement, makaramdam ng tinatawag na stress, kahit nasa bilangguan siya, ang nararamdaman pa rin po niya ay kagalakan. Bakit to? Hindi naman yung eternal salvation,
sapat na para yung kagalakan natin ay magkaroon talaga ng makita sa ating buhay. Kasi wala naman tayong ginawa doon sa eternal salvation. Kung makita nga natin sa Apostol Pablo na siyang great persecutor, pero sa isang kisap mata nagbago ang lahat. Dahil nga ang Diyos natin na sovereign o makapangyarihan sa lahat ay kayang gawin yung mga imposibleng bagay na hindi magagawa ng tao, especially pagdating po sa eternal salvation. At yun pa lang, no? Katulad ni Apostol Pablo, taglay po niya yung kagalakan na kahit nakabilanggo siya, galak na galak siya na magbigay po ng encouragement doon sa mga mananampalataya sa Pilipos. At siyempre, si Apostol Pablo bilang nakaranas din ng greatest suffering, hindi po naging hadlang para hindi maipagpatuloy ang ministeryo. So, focus po tayo doon sa Book of Philippians, chapter 4, mga kapatid. At isa-isahin po natin yung chapter 4, verse 1 to 18. At ang pinakatima po natin ay ngayong gabi ay rejoice in the Lord always. Yon. So, ito po ay sinabi ng ating kapatid na Pablo, siyempre sa mga mananampalataya sa Pilipos, at siyempre tayo po ay mananampalataya din. So, kumbaga, sinasabi lang niya ito doon sa mananampalataya sa Pilipos, pero in application, tayo yung mananampalataya, ay ganun din dapat ang ating mararamdaman at ini-exercise araw-araw yung magalak sa Panginoon palagi. Yon. So, nakita na natin yung background, no? At ang recipient ka nito nung sulat ay ang mga mananampalataya sa Pilipos. Pag sinabing mananampalataya, nakaranas na po sila ng tinatawag pong spiritual regeneration o born again experience, at sila po inabautismuhan na dagdag po sa iglesia ng Pilipos. Kaya nabuo sila na iglesia. Yon, hindi po sila, ang iglesia po hindi building. Ang iglesia po ay mga mananampalataya na nadagdag po sa isang local church o isang mga tinawag. So dito po, tingnan po natin yung Philippians chapter 4, verse 1. Makita po natin yung pamanig po na ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ang sabi po niya sa verse 1, mga kapatid, sabi po niya sa verse 1, "Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved." So dito makita natin in verse 1 na sinasabi ni Apostol Pablo na stand fast in the Lord. So pag sinabing stand fast, ano ibig sabihin doon? No? Magsitibay nga kayo sa Panginoon. So nagbibigay po siya ng encouragement dito sa mga mananampalataya sa Pilipos na magsitibay. Yon, alam natin na yung word na magsitibay maraming beses na binanggit po sa banal na kasulatan, no? Tingnan din po natin dito sa 1 Corinthians chapter 16, no? Binanggit din po ni Apostol Pablo po 'yan, yung sinasabing stand fast o magsitibay. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Ito po ang sabi ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Watch ye, stand fast in the faith, quiet to like men, be strong. Yon. So, dito, binabanggit naman ni Apostol Pablo, magsitibay kayo sa pananampalataya. So, yung magsitibay doon, hindi lang ito tumutukoy sa physical na matibay ka. So, pag ikaw ay physical na matibay, kailangan mo talaga mag-araw-araw mag-gym, no? Para lumabas ang muscle, maging matatag ka. Pero dito, ang tinutukoy po ay spiritual aspect ng pagiging matibay. At ganoon din po sa, tingnan natin din po dito sa Galatians, chapter 5, verse 1, sinasabi din po na ating kapatid na Pablo, sa mga mananampalataya sa Galacia. Sabi doon, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free,
and be not entangled again with the yoke of bondage. So iba-iba yung sinasabi ditong magpakatatag, pero ang pinaka talagang focus doon, yung siyempre yung ating pananampalataya na binabanggit ni Jude, no? Tingnan po natin yung Jude chapter 1, verse 3. Kasi ang para tumibay po ang isang mananampalataya, dapat yung kanyang pundasyon ay tama. Yon, kasi marami yung mananampalataya, mali ang pundasyon, kaya hindi ho matibay. Sa isang bahay po, ang pinatitibay po muna yung pundasyon. Yon. Hindi mo pwedeng patibayan mo yung second floor, third floor, pero yung pundasyon pang first floor. So, kailangang patibayin muna yung pundasyon. So, tingnan po natin yung sabi po ni Jude, chapter 1, verse 3. Para introduction po natin, sabi doon sa verse 3, Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for that faith which was once delivered unto the saints. So yung pagiging matibay natin ay nababatay po doon sa pananampalatayang itinuro ng ating Panginoon Kristo at itinuro din ng ating mga apostol. Yun po yung ating pinakapundasyon na yung sinasabi nga dito ng ating kapatid na Pablo sa Efesio Kapitulo 2, talata po ay 20 o Ephesians 2:20. Ano po yung sabi po ng ating kapatid na Pablo? Sabi po dito, and are built upon the foundation of the apostles and prophet Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So, cornerstone. So, yung pananampalataya, yun dapat pinapatibay natin. Kasi pag matibay yun, medyo talagang hindi ho tayo tutumba, hindi tayo matitinag kasi matibay yung pundasyon. So, pangalawa, tingnan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 2, no? Tingnan natin mga kapatid. Bilisan lang natin kasi hanggang last verse po tayo. Sabi po doon sa verse 2, I beseech you just and beseech Syntyche that they are of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow help those women which labored with me in the gospel, with Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. In the book of life. So, pangalawang bahagi, makita natin doon, be of the same mind in the Lord. Yun ang pinupunto dito ng ating kapatid na Pablo kasi napakahirap po sa isang iglesia ang hindi po nagkakaisa ng isip, iba-ibang isip, iba-iba yung kaisipan. So dapat ang kaisipan po ng isang mananampalataya o membro ng isang church ay kaisipan na kaisa nung pastor, kaisa nung iglesia. Kasi baka nandun ka sa iglesia, member ka, pero iba yung kaisipan mo. Baka ang kaisipan mo ay nasa kay Kibuloy. Kasi maraming blessing doon. So, yung tinatawag po dito, tinan po natin, no? Yung pangyayari dito, mayroon pong magkakapatid na nagkakasamaan ng loob, no? At ang pangalan doon ay Euodias and Syntyche. Yun. At ang sinasabi ni Apostol Pablo sa dalawang ito ay that they be of the same mind in the Lord. Magkaisa ng pag-iisip. Siyempre, sa iglesia po, hindi naman nawawala talaga yung medyo samaan ng loob. Hindi naman sinasabi natin, hindi tayo sumasama ang loob. Pero yung process of discipline, process ng tinatawag pong Christian na living, kapag sumama ang loob natin, siyempre, agad, sabi ng Bible ano yung payo ng Biblia? Ephesians 4:26. Tingnan natin mga kapatid. Sabi doon na Apostol Pablo, Ephesians 4:26, be you angry and sin not. Let the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole
Still no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that did it. So, dito makita natin sa verse 26 na, halimbawa, may magkasamaan ng loob kayo. Ang sabi doon, ang payo po ng banal na kasulatan ay daglin pawiin yung galit o sama ng loob o huwag malubugan daw ng araw yung galit. Yun, halimbawa tayo mga elder, minsan na nagdidebate tayo. Yun, wala namang masamang anuhan tayo ng mga ating mga position about theology, about salvation, pero huwag hahantong sa magsasamaan ng loob na mahabang panahon ay hindi ho tayo mag-iimikan. Yun. Kung ang isang issue ay napag-usapan, hindi tayo mag-agree, ang sagot lang naman doon, prayer lang. Baka naman yung level ng faith ng bawat isa po sa atin ay iba-iba. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, Romans 12:3, no? Tingnan natin mga kapatid. Kasi may mga bagay na minsan nauunawaan ng isa, na isang kapatiran, pero hindi pa nauunawaan ng isang kapatid. Ano sabi ni Apostol Pablo po dito? For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God had dealt to every man the measure of faith. So, hindi dapat nagiging issue yung si Elder Bini ay naunawaan yung about eschatology, pero ako hindi pa. Yun. Yung gagawin po natin, pagpipray ko na maunawaan ko yung naunawaan ni Elder Bini o yung isang topic, hindi ko naunawaan ni Elder Bim o ni Elder Rene. So, yun. Patuloy lang tayo mag-sharing. Yun. At kung hindi pa naunawaan, huwag namang sasamaan ang loob. At kapag hindi naman tinanggap ng kapatid, huwag na rin sasama ang loob. As long na tayo magkakapatid, tayo po ay, ang mandato natin ay magkaisa ng pag-iisip to glorify God. No? Yun po yun naman ang goal natin, to worship God in spirit and in truth. At ang pinaka bottom line naman natin sa pagiging Kristiyano ay to glorify God sa lahat ng ating ginagawa. Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. So, yung mga aspeto ng word the glory of God, medyo naaabuso po yun minsan, no? Lahat yata ng mga born again, kasi ginagawa ko ito, pastor, for the glory of God. Yun. Kaya yung pastora, sasabi, alam mo pastor, yung sinasabing walang pastora, pero ginagawa namin ito for the glory of God. So, paano ba natin nasasabing for the glory of God? Kung ang ginagawa mo ay inaayunan ng salita ng Diyos, lalo na po sa New Testament Church, New Testament Bible o New Testament dispensation o yung prinsipyo ng Panginoon, for the glory of God po yun. Pero kung kukontrahin mo yung sinasabi ng ating Panginoon, hindi yun for the glory of God. Yun ay for the glory ng sarili mo. Yan ay para matuwa ka, maluwalhati ka, maging sikat ka. Yun yung sinasabing for the glory ng sarili mo. Pero pag sinabing for the glory of God, uugatin natin. Ano ba yung for the glory of God? Ang natutuwa po ang Diyos, hindi ho tayo. Di ba hindi tayo matuwa basta natutuwa ang Diyos? Yun ang for the glory. Yun. Kasi nga, Matthew 28:20, ano po yung sabi ng ating Panginoon? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of this world. Amen. So yung glory, yung pagluwalhati natin sa Diyos, ay magbabatay po sa gusto ng Panginoong Jesucristo. Kung ano yung kumandya, ay gagawin natin. Pag walang command, ay ba't natin gagawin? No? So, walang command, halimbawa, yung iba, sabi nila, bakit wala kayong instrumento? So, tayo ay may nagkakaisang isip doon as a Primitive Baptist. Huwag na natin pakialaman yung ibang Primitive Baptist, basta tayong Primitive Baptist mainstream, ay naniwala tayo na pagdating sa worship, wala tayong instrumento. Kasi walang command, walang example, sa history, wala rin ganong paggamit ng instrumento. Lalo po sa New Testament. Walang command ang Panginoon, walang example.
So ba't mo gagawin? Ang katuwiran ng iba, for the glory of the Lord naman. Kung gano'n ang for the glory of God, magtatamblin na lang ako sa church. Gagawin ko pag for the glory of God. O kaya mag-aano ko ng gas at aano ko ng apoy. Di magiging carnival na po ang church. Kung ang katuwiran ay word for the glory of God. Yung for the glory of God ay may batayan po yun. Hindi lang naisip natin for the glory of God, ay for the glory talaga. Baka ang for the glory ay na sa sarili na natin at hindi na sa Diyos. So, yan po ang encouragement ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Pilipos na magkaisa ng pag-iisip. Lalo na po pa sa local church. No? Kaya nga tayo mga elders, talagang kahit pa ulit-ulitin natin yung teaching about salvation, yung tinatawag na sovereignty of God, yung 5 phases of salvation, kahit pa ulit-ulitin yon, as long na mayroong mga kapatiran pa po na hindi pa na uunawaan yon, kahit pa ulit-ulitin pa yon, napakaganda pong aral yon. No? At alam pa naman natin na kahit sa mga nakaraang mga virtual fellowship natin, palaging nababanggit yung eternal phase of salvation at God the Father chose us before the foundation of the world, na wala hong merito ang tao, walang kondisyon na ibinigay ang Ama para piliin tayo. Dahil kung bibigay ng kondisyon ang Ama, wala hong mapipili. Yon, lahat tayo papunta sa impyerno. Dahil lahat, sabi nga ng Bible, all have sinned and come short to the glory of God. So wala hong nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang pinairal ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kanyang desisyon, ang sinasabing God is sovereign in election. Kahit yung tatlong klaseng election, hindi ko alam kung marami pang klaseng election, pero kung alam na natin yung tinatawag na national election, unconditional po yun eh. Yung vocational election, unconditional din po yun. Lalo na po yung soteriological election, yung election pagdating sa eternal salvation, wala pong binigay na kondisyon ang Ama, kundi pinairal po niya yung kanyang habag, yung kanyang biyaya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang sariling desisyon. So yun, pag nalaman natin yun, ay yung tema natin ngayon na joy o rejoice in the Lord, talagang magkakaroon ka ng enjoyment sa paglilingkod. Dapat nagkakaisa tayo doon na doon sa mga aral na yon na legally we are redeemed by the blood of Jesus Christ. At ang tinubos ng ating Panginoon, yung mga pinili lang ng Ama. Kasi kung tinubos ng Panginoon yung lahat ng tao, wala nang pupunta sa impyerno. Kasi sabi ng iba, unfair ang Diyos. Bakit natin pakialaman ang desisyon ng Diyos? Kung yun ang pasya ng Diyos na may pinili, ay wala ho tayong pwedeng magreklamo, hindi tayo pwedeng magreklamo dahil sino ho tayo? Sabi nga, ang kaisipan ng Diyos na ay malayo sa kaisipan natin. Sabi ng Diyos, my thoughts is not your thoughts. Ang kaisipan ko hindi nyo kaisipan. Kaya nga pinapairal ng Diyos yung kanyang sariling pasya. Tinatawag na vitally, no? Na born again tayo hindi dahil nag-preach si pastor. Kasi kung ang pag-preach ay may kapangyarihan, dito sa Belmont sa amin, lahat yata ng bahay, kinatok na namin, pinangaralan eh. At lahat ng makita ko noon, hindi ko pinaliligtas yan. Pero wala akong power eh. Saan ho may power yung pangangaral, mga kapatid? Sa lahat ng mga born again yung mga regenerated by the Holy Spirit. Kaya kung mapapansin po natin, sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 2:14, the natural man received not. Yung hindi born again, hindi tatanggap. Kahit patanggapin mo, pilitin mo man, sipain mo man, bugbugin mo yan, hindi tatanggap po yan eh. Bakit ho? Patay po yung spiritual. Kailangang mabuhay po muna yung spiritual na buhay nila para sila po ay makatanggap ng spiritual na bagay. At yun yung purpose of the gospel para po sa mga mananampalataya, mga born again. So, punta po tayo do sa 1 Corinthians, no? Be of the same mind in the Lord. Sabi doon sa 1 Corinthians, tingnan po natin. Kung mayroon kayong mga Bible, pwede nyo kayong, sabi sa verse 10,
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you will speak of the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yun. Pag local church, dapat nagkakaisa. Saan daw po nagkakaisa? Sabi doon, speak the same thing. Magsalita ng iisang bagay. O pagdating sa eternal salvation, ang buong local church ba ay talagang sulit na talagang naniniwala sa eternal salvation? O baka mayroon ba tayong kapatiran na 50-50? Naniniwala sa eternal pero dapat tanggapin si Kristo. Yung medyo kailangan talaga tutukan po yun, mga kapatid. No? Talagang one-on-one po natin yun kasi ang hirap po yun na hindi po kaisa ng ating pananampalataya, hindi kaisipan ng iglesia. Ano po? Dito po rin po sa Ephesians chapter 4 verse 1 and 3. Ano po yung sabi ng ating kapatid Pablo sa mga mananampalataya sa Episo? Sabi doon, I therefore, the prisoner of the Lord, I beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Ito po, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, ang resulta ng nagkakaisa at may isang kaisipan, may kapayapaan. Kasi pag hindi po nagkakaisa ng isip, hindi nagkakaisa yung iglesia, wala pong kapayapaan yan. Ang resulta niyan, kaguluhan. Madi-divide po. Naalala ko po nung kami nasa Lord Jesus Christ Disciple Church of God, maraming church na divide po eh. No? Na-divide po mga born again churches noon. So, dahil nga sa tinatawag pong division of yung paniniwala. Yung isa naniniwala na sa ganito. So, ang ginawa, lumabas doon sa church, nagbuo ng sariling iglesia. Yung dati, Jesus is the way, the truth, and the life. Nung lumabas, Jesus is the way na lang. Nung isa, nag-rebelde din, Jesus is the truth. Yung isa, nag-rebelde din, Jesus is the life. So, tatlong rebelde ang lumabas sa church. So, kasi, hindi po nagkaroon ng same mind, same thing sa iglesia. Kaya na-divide. Kaya tayo may process, mga kapatid. No? Kapag ang isang mananampalataya, isang membro ng iglesia ay heretic na, may payo po ang Biblia po dyan. Tingnan po natin, Romans 16:17. Ano po yung sabi na ating kapatid Pablo sa mga mananampalataya sa Roma? Now I beseech you, brethren, mark them. Pinatatandaan, which cause divisions and offenses contrary to the doctrines which you have learned, and avoid them. Ano pina-avoid eh? Now, sabi doon, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have learned. So, may natutunan na po itong iglesia sa Roma eh. And avoid them. Tapos may papasok na ibang mga aral. At alam natin, kapag inugat pa natin, sa loob, at minsan, sa loob rin ng gagaling yung mga nagko-cause ng division mismo. Membro ng local church, minsan, nagko-cause din ng siyang nagiging sanhi ng pagkabahagi. Kaya doon, siyempre, papasok po yung church discipline. Kaya makita natin dito sa 1 Corinthians chapter 5, yung nilalapat na disiplina ng iglesia. Ano po yung sabi po dito? Tinanong po natin, verse 11. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator or covetous or idolater or a railer or a drunkard or extortioner. So, gala mo, may membro ka, extortioner. Ano yung extortioner? Manggaganso. Yon. Nawa, wala sa ating kapatiran, manggaganso. Which has and one no not to eat. Huwag daw
kain, siyempre, ang konteksto kasi nito, Lord Supper, yung pagbabanal na hapunan na hindi talaga pwedeng ihalo na sa pagbabanal na hapunan itong mga taong itong ganon. Kaya, pinapatiwalag. Sabi doon, for what I have to do, judge them also that are without, do not you judge them that are within. But them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourself that wicked person. So, maganda talaga parang pagkakaisa ng isip. Yon. Stood into one another, tumatayo sa bawat isa. Dahil sa Panginoon, mayroong pagkakaisa sa katotohanan. Tapos nami-maintain yung parehong prinsipyo. Ay pag ganun po ang iglesia, ay maganda po ang resulta yun. Kapayapaan po talaga ang magiging resulta sa iglesia na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. So, pangatlo, dun po sa chapter 4, verse 5 to 7, sabi doon sa, basahin nga po natin, Philippians chapter 4, verse 5 to 7. Sabi po na ating kapatid na Pablo, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, nabanggit po ni Apostol Pablo yung be careful for nothing. Yun, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. So, lalo na sa ating kapanahunan ngayon mga kapatid, dahil ang dami na pong nangyayari ngayon, no? Politically, pagdating sa militar, pagdating sa tinatawag na territory conflict, at lalo sa tinatawag pong inflation na tumataas lahat ng bilihin. Yon. Pero yung sweldo hindi tumataas. Yung pumapasok na pera sa atin, parang hindi na makasabay doon sa taas ng bilihin. Dati ang bigas ay magkano, no? Dati, naabot ko pa yun, dati 15 pesos. Ngayon po, magkano pa ang kilo ng bigas ngayon, no? Siguro, di ko alam kung magkano dyan sa inyo. Dito, ang 25 kilos, nasa 1,400 na. Yon, kaya 2 times na lang kakain o 3 times kailan tipid-tipid lang. So, ang dami natin pwedeng ipag-alala bilang tao. Pero ito, pinapayuhan po ng ating kapatid na Pablo ang mga mananampalataya sa Pilipos na be careful for nothing. Yon, huwag kayong mabalisa. Kaya sabi po diya sa verse 6, but in everything by prayer. Yon, manalangin. In supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. So, kailangan po natin palagi tayo nananalangin sa Diyos, no? Siyempre, ang sagot ng Diyos, siyempre ang Diyos sumasagot. Wala hong prayer na hindi sinasagot ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay, ang prayer ng mga mananampalataya palaging sinasagot ng Diyos. Pero ang sagot ng Diyos ay hindi doon sa gusto mong sagot. Ang sagot ng Diyos pwedeng yes, no, or wait. Yon, Pastor, ang tagal Nagpipray ako ng eroplano. Ang mula po nung maliit hanggang ngayon, wala pa. Paano ka bibigyan? Wala ka namang airport. Hindi ka naman si Kebuloy na privately. Talagang mayroon talaga. So, yung ating pag-aalala minsan, ay umiikot lang minsan doon sa tatlong bagay. Ano yung tatlong bagay mga kapatid na pinag-aalala na minsan ng tao? Binanggit po yan ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6. Tingnan natin mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Maraming matutunan natin dito sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin mga kapatid, Matthew chapter 6 verse 25. Sabi dito, therefore, I say unto you, take no thought for your life what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap,
nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you taking thought can in one goeth into his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30, wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith that shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Yon. Ano yung tinuturo dito mga kapatid? Yung kakontentuhan. Kaya minsan nag-aalala tayo dahil minsan kahit mayroon na tayo, mayroon na minsan nga sobra-sobra na nga eh. Minsan kumakain tayo, di pa natin nauubos. Tingnan natin minsan kumakain tayo. Minsan kumakain kami sa Malaysia, Singapore. Wala akong natitira kahit isang butil ng kanin. Yon. Pero tayo, minsan, tingnan natin pag kumakain tayo mga kapatid. Hindi na, kukuha ka, pero minsan hindi niya ubos. Para takaw tingin, pero pag kumakain na, ang daming sobra. Yon. Sinong kumakain? Ay, ang dami ko namang alagang pato, alagang aso, alagang pusa. Sa kanila na lang yun. Pero ang realidad, ang daming nasasayang. Na minsan, marami na nga nating mga nandun na ho, suspisyente na tayo, minsan, wala na nawawala po tayo sa contentment. At ang hinahanap natin ay hindi na kailangan. Yon. Ano ang hinahanap natin? Kahuluhuada. Yon. Pag may nakitang bagong cellphone yung sa kaibigan, yon. iPhone, ano yung bang uso ngayon? iPhone 30, 50. Kung classic iPhone yan, ay mayroon ka na ng iPhone. Lahat yata ng classic iPhone, mayroon ka na. Bibili ka pa ng latest. Mabigay ka naman. Yon. So, minsan, nandun na ho tayo, no? Makain, inumin, daramtin. At kung mayroon ka niyan, ano ang sabi doon? Makontento ka na. At kahit si Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, ang tinatawag po itong pastoral epistle, ano ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 5? But godliness with contentment is great gain. Yung ang pagiging makadiyos na may kakontentuhan, yon ang malaking pakinabang. Bakit to? For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Ito po, verse 8, napaganda. But in having food and raiment, let us be therewith content. So, hindi mo masyadong pinaluho ang Kristiyano. Minsan talagang pinababaw lang ng Diyos yung kakontentuhan. May makain ka nga, mainumin at daramtin. Mainom. Sabi doon, makontento ka na at masihan ka na. So, yun po yung dapat ginagawa natin. Yun, mag-pray tayo. At kung wala kang trabaho ngayon, yun, mag-pray. Lahat. Sabi doon, be careful for nothing. Nandun yung sagot kundi sa panalangin at pagpapasalamat. So, ang dami nating blessing. Minsan, yung pagpapasalamat, thank you, Lord. Yun, thank you. Pero, yung thank you, dapat tumbasan natin ang paglilingkod sa Diyos. Okay, pang-apat po mga kapatid. Verse 8. Yun, mahaba-haba po ito. Pero, tiyaga lang po tayo. Kasi isang Wednesday, wala tayo, kaya sulitin natin. So, Philippians chapter 4, verse 8, ano po yung sabi na ating kapatid Pablo? Sabi doon sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest,
whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yun. Think on these things. Yun ang number 4. Is yun ang iisipin natin. Yun, huwag na tayo mag-isip ng mga negative. Yung mga nababasa natin, na papanood natin, natural ho talagang mangyayari yan kung nakakapanood tayo ng political war. Ngayon, talagang matindi ang political war dito sa atin eh. Yun, BBM versus Duterte. Dati, magkakampi. Ngayon ay na-divide na. So wala na talagang permanente sa politika, mga kapatid, no? Wala ho talagang permanenteng magkakasama. Kahit nga sa church, wala naman talagang permanente. Ang permanente, pag nandun na tayo sa eternal heaven. Pero dito sa lupa, dito nga sa Cavite, dami namin magkakasama dati. Pero ngayon, ilan na lang kami. Kasi wala nga ng permanente kahit asawa mo. Hindi yan permanenteng asawa mo. Pag kinuha ni Lord yan, hindi mo na, wala ka ng asawa. Yun, kasi ang pagiging asawa, pag buhay pa, yun, asawa mo pa siya. Eh pag patay na, asawa pa rin yan, pero wala na siya. Ang punto dito, mga kapatid, yung mga bagay na dapat isipin natin, yun ang pinaiisip natin dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, yung mga bagay na positibo, yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng encouragement. Kasi kung mag-iisip pa tayo ng mga negative, yung mga hindi naman karapat-dapat, ano mangyayari sa atin bilang Kristiyano? Ano mangyayari sa atin bilang mga elder? Sabi doon, isa-isa ni Apostol Pablo, di ba? Ito, isang teaching mo talaga itong verse 8 na ito, pero pahapyawan lang natin. Sabi doon, whatsoever things are true. Yun ang isipin mo, yung mga totoo. Totoo ba na tayo'y iniligtas ng Diyos eternally? Yun, iisipin natin. Pag inisip mo yun, ako, wala pala akong ginawa sa kaligtasan. Totoo yun. Lahat ng totoo. Lahat ng aral ng Panginoon, totoo po yun. Kahit ayaw mo, totoo yun. Whatsoever things are honest, things are just, matuwid, things are pure, lovely, good report, virtue, yun. Lahat yun. Yun ang iisipin natin. At anong verse 9? Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do in God of peace shall be with you. Yun ang pinaka maganda po doon, mga kapatid, na yung tinatawag pong mga bagay na positibo na itinuturo ng Biblia, lalo na po dito sa verse 8, yun ang palaging iisipin natin. Kita mo natin, Colossians 3 to, no? Chapter 3, verse 2. Ito po, ang sabi ni Apostol Pablo, verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Yun, yung mga bagay na makalangit, yun ang palaging isip natin, isintro natin yung ating kaisipan, yung ating puso sa mga makalangit na bagay. Siyempre, di naman sinasabing huwag tayong magtrabaho, huwag tayong magnegosyo. Bahagi lang po ng buhay natin ito, temporal, practical, para masustentuhan natin ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil tao pa naman tayo na panay physical eh. Hindi naman tayo glorified pa na hindi kakain, hindi inom. Kaya nga, yung iba nagtatrabaho, pero huwag yung trabaho ay makaka-apekto sa spiritual na buhay. Kasi yung iba, nagkatrabaho, nag-pray sa Panginoon, nabigyan ng trabaho, no, nagkatrabaho, nakalimutan na ang ministry ng Panginoon. Kala mo, nung wala kang trabaho, pray na pray, Lord, Pastor, ipag-pray mo ako na makatrabaho para maka-income, para makatulong sa ministry, pero nung nagkatrabaho, nasaan na? Yun. Wala na, absent na, wala na. Pastor, excuse muna, 1 taon akong mawawala sa ministry. Kailangan po ng trabaho. Magsuporta na lang po ako. Kasi, tandaan po natin, pag hindi ka wala ka rin commitment sa Panginoon, lalo sa pagdalo, lahat ho, apektado mga kapatid eh. So, ang importante kasi doon mga kapatid, yung mga bagay na spiritual, isa-isip po natin, isa puso natin. Kasi minsan yung puso talaga may problema, hindi naman yung turo. Minsan,
ang problema, yung puso natin, hindi yung pastor, hindi yung kapatiran. Kaya nga sa Bible, palaging sinasabi, examine yourself. Yun, examine, hindi yung wala kang masasabing examine your neighbor, examine your brother. Ang sabi sa palaging sinasabi, examine yourself whether you in the faith. Yun, kahit sa paglo-Lord Supper, di ba? Pag naglo-Lord Supper, before Lord Supper, by warning Tingnan po natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 11. Kapag naglo-Lord Supper, hindi mo i-examinin yung katabi mo. Hindi mo i-examinin yung pastor. Sinong i-examinin? Yung sarili. Tingnan po natin, 1 Corinthians 11:26. Sabi dito, for as often as you eat of this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat the bread and drink this cup of the Lord unworthily, it shall be guilty of the body of blood of the Lord. The 28. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So, ang examine, hindi ibang tao, ikaw ang examinin mo yung sarili mo. Baka magturo ka, ikaw pala yung dapat magbago. Ikaw pala yung dapat maghambol sa Panginoon. Ikaw pala yung dapat ituwid yung iyong buhay. Kasi ang dali lang magturo At ang pagtuturo, namana natin kay Adan, kay Eva. Yon, ano yung ginawa ni Adan? Sinabi ng Panginoon, bakit ka nagtatago? Yon, di ba itinuro? Kasi itong binigay mong babae, asawa sa akin tapos pumunta ang Panginoon kay Eva. So, nagturo din. Sa halip na magkaroon ng humility, humbleness, ayaw maumamin. Sa halip, may itinuturo. Mabuti ba kasi Satanas, di nagturo Itong mag-asawang ito, sa halip na magkaroon ng humility, humbleness, turo ng turo. At yan po, minsan ang namana ng mga tao, turo ng turo at ayaw umamin. At kahit nung kami nasa nagdalaw sa bilangguan sa Bilibid Prison, Muntinlupa, ni isang in-interview namin mga kapatid, wala akong umamin na may kasalanan sila. Ano ang sabi nila? Na-frame up kami, napagbintangan po kami. Yon. Wala akong umamin. Yan po yung tatak ni Adan. Yan po yung yung henerasyon ni Adan. Pero dapat tayo mga Kristiyano, mananampalataya kung tayo po'y totoong born again through the power of the Holy Spirit. Pag may mali tayo, mali talaga, aminin natin. Yun. Kumpis tayo sa Diyos. At kung tayo nagkamali sa kapatid, yun, magpatawaran o kapatid. Sorry nagkamali ako. At kung sa sitwasyong yon, kung nagkapatawaran, nagkahinga na ng tapos na po. Yon. Wala nang bukas na samaan ng loob. Yung iba kasi taunan, lingguhan, taunan, lifetime. Nung unbeliever tayo. Pero ngayong Kristiyano tayo, dapat yung mga sama ng loob, natural naman, may damdamin tayo, may puso. Pag hindi ka sumasamang loob, baka robot ka na. Pero natural hong sumasama loob. Pero sabi ng Bible, huwag lububog ang araw sa galit o sama ng loob. Dagling pawiin. Okay po, so punta tayo doon sa sunod na talata, mga kapatid. Sa verse 9. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo po dito, mga kapatid? Verse 9. Bilisan ko lang po, no? Philippians chapter 4, verse 9, sabi doon, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and God of peace shall be with you. So, yung example na binibigay po dito ni Apostol Pablo na may natutunan yung mga mananampalataya sa kay Apostol Pablo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Yon. Ibinibigay yung example ni Apostol Pablo. Ano ba yung experience ni Apostol Pablo in suffering, in humiliation, in service? Matindi po yung example na binibigay ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan, mga kapatid. Siya mismo ay good example. Hindi lang siya sumusulat na yung pagsulat niya ay hindi niya ginagawa. Bago niya sinulat ang mga
mga sulat sa bawat lokal na iglesia, yung mga sinusulat niya, siya mismo ang nakaka-experience. Tulad yung suffering, great suffering, kung babasahin natin yung Book of Romans, chapter 8, sa last verses ng Book of Romans, matindi po yung mga suffering na nangyari po sa kanya. Tingnan po natin. Sabi doon, who shall separate, chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it written, for thy sake, we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in the Christ Jesus our Lord. So lahat ng yon na binanggit na experience po ni Apostol Pablo. Kaya yung great suffering, great persecution, naranasan po lahat ni Apostol Pablo. Na hindi, yung iba doon, hindi pa naman natin nararanasan eh. Hindi pa naman tayo pinapatay. Hindi pa naman tayo dinadala sa katayan. Hindi pa naman tayo, hindi pa naman tayo nakakaranas ng sobrang gutom. Yun, matindi, famine. Hindi pa tayo nakakaranas ng kahubaran. Ito, naranasan ni Apostol Pablo, pero yung kanyang paglilingkod, mga kapatid, tuloy-tuloy. Walang non-stop. Nakapokus po siya sa ministry, nakapokus po siya sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang mandato as a preacher, as a bilang tagapangaral ng salita ng Diyos. So lahat po tayo dapat nakapokus, ano ba yung mandato sa atin? Ano ba yung part natin sa ministry? Kaya nga 'di ba si Apostol Pedro, may pamanik po sa mga mananampalataya dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi po ni Apostol Pablo, wherefore the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. So, talagang yun po mga kapatid, magbigay po tayo ng kasiguruhan. Yung sabi kasiguruhan, elect ba talaga tayo? Ano ba yung resulta nito sa atin? Naniwala tayo sa election, pero parang hindi ka-elect. So, hindi naman tayo nag-judge, pero resulta ng pagkapili, pagkatubos, pagiging born again, ay may makikitang aksyon. Hindi man magkatulad ang mga mananampalataya, pero may resulta po yan. Makita po natin sa isang Kristiyano na totoong born again, na talagang nagbabago kahit hindi bigla, unti-unti yan. Kaya may conversion, mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, part ng conversion po yan. Yung dati ako, hindi ko pa alam yung eternal salvation. Ang alam ko, tanggapin mo lang si Kristo, Panginoon na tagapagligtas, mapupunta ka na sa langit. Yun, pag hindi nagkasala ka, lost salvation, mawawala na naman ang kaligtasan. Yun, ang ABC rules. Parang networking, Elder Benny, ABC rules. Ay, kala mo, hindi lang sa networking may ABC, pati sa spiritual. Sa spiritual, accept, believe, and confess. Ay hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid. Kaya yung natutunan na natin sa mga apostol na itinuro ng ating Panginoon, yun din itinuro ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Kaya sabi doon, yung natutunan, narinig, nakita, ayun ang gawin. So, ano po mga kapatid? Sabi po dito sa verse 11 to 12. Tingnan natin yung verse 11 to 12. Ito yung tinatawag na be content in our state. Sabi doon sa Philippians 4:11 to 12, not that speak respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere, in all
o things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. Yun. So, makita natin si Apostol Pablo na kahit napakahirap yung naranasan niya, pero sinasabi niya yung kakontentuhan niya eh. Hindi naging reason yung mga bagay na nangyari sa buhay niya para mawala yung kakontentuhan niya sa buhay. At sa dami ng karanasan, walang makain, nakahubad, persecuted. Ano pa? Hinuhuli, kinulong. Pero makikita sa kanya na tinuturo yung kakontentuhan. Yun. Wala na hong, sabi niya sa 12, not respect of want. I have learned in whatsoever state I am. Naunawaan niya yung kondisyon ng pagiging mananampalataya. Dahil kung babalikan lang po natin, ang Panginoon, di naman marangya ang buhay, mga kapatid. Hindi naman naging marangya ang buhay ng Panginoon nung siya ay nabuhay dito. Mula nung siya ay isinilang hanggang mamatay, pinapakita niya na ang pinakamahalagang bagay na mabuhay dito sa mundo, yung maging malago ka sa spiritual. Sekundary na lang yung material. Kung kapayamanin ka ng Panginoon, hindi naman masama. Kasi sa Bible, mayroon namang mga mayayaman, no? Na kaya sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, payuhan mo yung mga mayayaman na maging mayaman sa pamimigay, mayaman sa pagtulong. Tingnan, basahin nga po natin yun, mga kapatid. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ano po yung sabi dito, mga kapatid? Sa chapter 6, sabi po dito ni Apostol Pablo, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, not trust in uncertain riches, but in the living God, who give it us richly all things to enjoy. That they good and that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So, yun ang sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo. So, ano pa? Verse 14 to 18. Yon, ito na po. Dito na tayo magtatapos sa mga verses na ito. Sabi ito sa bahaging yung mga kapatid, ito yung kinatawag na commendation of their care. Yon, ito yung pagbibigay ng papuri ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Tingnan natin sa verse 14, notwithstanding you have well done that you did communicate with me affliction. Yon, tumulong po itong mananampalataya sa Pilipos sa kapighatian ni Apostol Pablo. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I prepared from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. So ito yung maganda po sa Philippians eh. So sila lang po yung talagang iglesia na tumulong kay Apostol na Pablo sa kanyang pagmiministeryo. For even in Thessalonica, you sent once and again unto my need CCT. Yun, kahit saan pumunta si Apostol na Pablo, pinapadalahan ng tulong nitong mananampalataya sa Pilipos, mga kapatid. So ang ganda ng puso nitong iglesyang ito. Not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the thing which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saints in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. All the saints salute you, chiefly that are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So, ang makikita natin doon, mga kapatid, sa kabila po ng mga kapighati ang naranasan ni Apostol Pablo, kahirapan, mga distress, mga discouragement, pero yung enjoyment ng paglilingkod hindi nawala. Yon. Ganun din po sa atin, lalo sa mga elder. Kasi minsan talaga ang Primitive Baptist, di naman talaga dumadami.
Minsan na may mga sa Amerika, 5 na lang ang kapatiran. O yung iba, pamilya na lang. Pero huwag tayong ma-discourage mga kapatid. Dahil hindi naman tayo nagpaparami ng hindi naman wala tayong membro. Lahat o tayo membro ng Kingdom of God. So kung alon lang, kung sino lang po yung idagdag ng Diyos sa atin, yun po tayo mag-focus. Kung inalis ng Panginoon ng Diyos sa ating iglesia, yung kapatirang yon, ay wala ko tayong magagawa. Ang importante ay intact po kung sino yung nandun po at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. So, yun lang po sa gabing ito, mapatid, at purihin po ang Diyos at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at salamat muli sa paggabay mo, pagunguna, at nawa ang mga mensahe na aming narinig ngayong gabi ay nakapagbigay ng encouragement sa amin na kahit marami kaming mga discouragement, mga naranasan sa aming kapaligiran, ay nawa nandun po yung enjoyment ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat o Diyos sa mga salitang ito, nawa patuloy mo kaming samahan sa aming gawain ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, Darbene, bago tayo magtapos ay magpaawit ka muna. Okay, awitin po natin yan. Philippians 4